Kabado si Scarlett habang hinihintay niya si Miss Luna na bumalik sa office nito. Pagpasok niya sa opisina kanina, alam niyang meron ng kakaiba sa paligid. Kung noon, ang iba niyang kasamahan sa trabaho, nagagawa pang makipagtsismisan bago magtrabaho. Ngayon walang ganong eksena. Lahat taligaga sa pagtatrabaho. Si Chanel na ang nagsabi sa kanya kung bakit nahaharap sa matinding financial crisis ang SSL at nagdesisyon na raw si Sir Charles na mag-downsize ng manpower. Ang chismis na narinig lang niya noon sa HR, magkakatotoo na. At kahit na alam niyang kaya siyang ipaglaban ni Miss Luna, hindi pa rin niya maiwasang kabahan dahil sa employment status niya. Contractual employee siya at madalas ang mga gaya niya ang natatamaan sa retrenchment. Gusto sana niyang kausapin si Miss Luna tungkol doon kaya lang, ang sabi ni Chanel, gaya ng mga nakaraang araw, maagang nagpatawag ng meeting si Sir Charles sa conference room. Kaya ngayon, naroon siya sa maliit niyang cubicle at naghihintay sa pagbabalik ni Miss Luna. Bigla siyang napahawak sa tiyan niya nang magreklamo yun. Hindi niya alam subalit laging nangangasim ang tiyan niya nitong nakaraang mga araw. Dala siguro ng stress at hindi niya pagkakain nitong nakaraang ilang linggo. Inabala niya sarili sa pagtatrabaho, kasama si Chanel hanggang sa mananghalian. Nang mag-aya si Chanel sa pantry, pumayag na rin siya kahit na sanang plano niya, hintayin talaga si Miss Luna. Pagkatapos ng lunch, hindi pa rin bumabalik ang boss niya. At sa bawat oras na dumaraan, palala rin ng palala ang nararamdaman niyang kaba. Idagdag pa na panay ang page echo sa tenga niya ng banta ni Mrs. Dimagi ba. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, sa wakas bumalik na rin si Miss Luna sa opisina nito. Baka sa mukha nitong pagod, pilit itong umiti nang makita siya. "Hi Scarlett!" Nakangiti ito subalit malungkot ang mga mata. "Please follow me in my office." Kinabahan man siya ay agad siyang tumalima. "Kamusta ka?" Tanong agad nito nang nasa opisina na sila nito. "Ma'am, maayos naman po." Sagot niya, alanganin. Hindi ito sumagot, tumangutango lang bago naupo sa gilid ng table nito. Maya-maya pa, pinisil itong pagitan ng mga mata nito. Halatang pagod na pagod ito sa higit na 2 taon na pagtatrabaho niya doon. Ngayon niya lang nakitang ganun si Miss Luna, lagi itong well composed, malayong malayo sa itsura nito ngayon. Maya-maya pa nag-angat ito ng tingin at tumayo, nagbuga ito ng hangin. "I don't know if you are aware, but the company is facing a crisis, a financial crisis. And the board has to keep the company running to control the losses. So they've decided to downsize the manpower." Dapat mga taga-HR ang nagsasabi sa'yo nito pero tinanong ko sila kung pwede ba muna kitang makausap dahil alam ko marami ka ng pinagdadaanan lately. "Well, there's no easy way to say this but I'm sorry but you will let go, Scarlett." Napayuko na siya ng kusang tumulong mga luha niya. Wala rin sa sarili niyang pinagsalikop ang mga kamay niya ng manginig ang mga yon. Kung gaano kabigat ang puso niya nitong nakaraang mga araw habang nagluluksa siya. Lalo pang bumigat ngayon na nalaman niyang mawawalan siya ng trabaho. Muli, napuno ng tanong ang isip ni Scarlett. Wala na talaga siyang naintindihan sa mga nangyayari. Ni minsan hindi niya kinwestiyon ng Diyos sa mga pinagdaanan niyang paghihirap. Subalit ngayon, sinubsob na niyang mukha niya sa kanyang mga palad at doon humaguluhol. Paano na siya ngayon? Paano siya magpapatuloy sa buhay kung mawawalan siya ng trabaho? At higit sa lahat, paano niya mababayaran ng mga obligasyon niya? Ilang sandali rin siyang umiyak hanggang sa maramdaman niya ang pagyakap ni Miss Luna sa kanya. "I'm sorry, Scarlett. I know this is a lot to take in ngayong nagdadalamhati ka. Pero pakiusap, huwag mong hayaang masira ka nito. Alam kong mas malakas ka kaysa dito." Alon nito sa kanya habang marahang hinahagod ang likod niya. Gusto niyang intindihin ang sinasabi nito kaya lang sa mga oras na yon, magulo talaga ang isip niya. Para siyang namamanhid at nalilito. Hindi niya alam kung sa paanong paraan siya nag-uumpisang muli o kung talagang makakapag-umpisa pa siya ulit. Ilang sandali pa, dinala na siya nito sa city at doon patuloy na inalo. Ilang minuto rin sila sa ganung ayos hanggang sa kumalma siya. "I will give the best recommendation para makahanap ka ulit ng trabaho. I know it wouldn't be easy pero susubukan kitang tulungan. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. For now, that's the most I can do." Ani Miss Luna habang nagpupunas siya ng luha. "Salamat po ma'am," sabi niya sa pagitan ng pagsinghot. Pilit itong ngumiti. "Don't thank me, Scarlett. Hindi pa sapat ang pinaglalaban ko para sa'yo't sa 5 iba pa sa team natin na matatanggal sa trabaho."
Pero sisiguraduhin ko talaga ng mga benepisyo kung meron man ay ibibigay sa'yo. Maliit siyang tumango, muling nilaro mga daliri niya. Nagsasalita pa si Miss Luna kaya lang hindi niya ulit maintindihan ng mga yon, lalo pat ang isip niya nasa madilim na hinaharap. You can always come to me when you need help, Scarlett. Lagi mong tatandaan na parang kapatid na rin kita. Isang pamilya tayo dito sa department. And even if some of you will let go, we will always be a family. Sabi ulit ni Miss Luna na magpaalam na siya rito. Paglabas niya sa opisina nito, pumasok naman ang 5 pang kasamahan niya na tiyak niyang kagaya rin niya mawawalan ng trabaho. Kung anumang klaseng biro ang tadhanang itong nangyayari sa kanya ngayon, sana matapos na. Dahil hindi na niya sigurado kung hanggang saan pang makakaya ng lakas niya. Paano na yan ngayon? Konsumidong tanong ni Lily sa kanya habang nakaupo silang dalawa sa harap ng hapag. Nakauwi na siya at kasasabi lang niya rito na matatanggal siya sa trabaho. Hindi siya ulit tumuloy sa night class niya. Hindi niya kasi sigurado kung makakapag-concentrate pa siya matapos niyang matanggap ang masamang balita. Napabuga siya ng hininga. Kailangan kong maghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Kahit na makahanap ka ng trabaho bukas na bukas din, ang problema talaga yung utang mo kay Mrs. Dimagi ba? Binalaan na kita noon pa. Huwag mo nang ituloy ang pangungutang. Pwede naman sana natin gawa ng paraan. Marami pa tayong malalapitan sana noon. Umiling ito't konsumidong nagkamot ng batok. Naku, sinasabi ko sa'yo Scarlett, lalo sasakit ang ulo mo kapag hindi mo nabayaran yung utang mo kay Mrs. Butanding na mahilig magpalitada. Hindi niya napigilan ng mapabungis-ngis. Natawa si Scarlett sa tawag ni Lily kay Mrs. Dimagi ba? Sa totoo naman, sa laki ng katawan at kapal ng makeup noon, tiyak na linggo-linggo yun bumibili ng foundation. Lukot ang mukhang sabi ni Lily bago tumitig sa kanya. Happy ako na nakakatawa ka pa. Pero nakakaba ka din ha? Baka kasi lumuwag na yung tornilyo sa utak mo. Magsabi ka lang ng maagapan. Natawa siya ulit bago inabot ang kamay ng kaibigan. Salamat Lily. Kinumpas nitong kamay nito. Hay nako, huwag ka nga magpasalamat Scarlett. Naaliw ka lang sa akin pero wala pang solusyon yung problema mo. Muling napabuntong hininga siya. May makukuha akong separation pay, kaya lang halos sweldo ko lang yun ng 1 buwan. Kung magpaunang bayad na muna kaya ako. Gusto kaya niya? Lalong nanikwas ang nguso ni Lily. Asa ka pa? Hayok sa pera yung babaeng yun. Kung tatanggapin man niya yung paunang bayad mo, sigurado ako, aaraw-arawin nun ang paniningil sa'yo. Tignan mo si Aling Bebang, 1 linggo pa lang hindi nakakabayad, barangay agad. O ngayon, wala nang laman yung tindahan niya. Pati yung lumang motor ni Mang Cardo, na chap-chap na rin para maging kwarta. Ang tinutukoy nito yung kapitbahay nilang biyuda na nangailangan ng malaking halaga, pampiyansa sa anak nitong sugarol at lulong sa droga. Hindi ito tinantanan ni Mrs. Dimagi ba hanggat hindi nito nasisingil ang halagang katumbas ng inutang niya. Napasandal na siya sa upuan. Alam niyang mali talaga ang pag-utang niya kay Mrs. Dimagi ba, pero nagamit para sa mama niya ang perang yun at kahit kailan, hindi niya yun pagsisisihan. Tumikim si Lily, tumuwid ng upo. Alanganing sumulyap sa kanya. Alam mo, pwede akong umutang sa bebe ko para sa'yo. Marahan siyang umiling. Ayoko Lily, labas ka rito sa utang ko. Ako ang gagawa ng paraan. Pero, hindi option ang pag-utang kay Carl. Ayoko. Matigas niyang sabi. Ayaw niyang madami ang relasyon ng kaibigan sa boyfriend nito kung sakaling malagay na naman siya sa alanganin. Nanulis ulit ang uso nito. Suggestion lang naman. At saka hindi ko rin makokontak yun. 3 weeks daw silang walang signal eh. Natahimik sila pagkatapos. Maya-maya pa tumunog ang cellphone niya. Nag-text si Miss Dimagi ba? Muling nagpaalala. Hindi pa man ayaw na siya nitong tantanan. Malakas sa tenga ni Scarlett ang tunog ng pagtiktak ng wall clock habang nakaupo siya sa cubicle niya. 3:00 na ng hapon at yun ang huling araw niya sa trabaho. Subalit imbis na mag-concentrate sa pag-aayos ng files na iiwan niya, inaabangan niya pagbabalik ni Sir Charles sa opisina nito. Mayat may ang tawag niya kay Miss Bina, tinatanong niya kung nakabalik na ang boss nito at pwede na ba itong kausapin. Kaya lang humapon at malapit nang matapos ang working hours pero hindi pa rin niya natatsyempohan si Sir Charles. Buo na ang loob niya, makikiusap siya na i-retain siya sa trabaho kahit na ilang buwan lang. Hanggang sa sigurado na siyang may malilipatang trabaho. Ayaw niya mabakante sa pagtatrabaho, mas mahirap kasi yon para sa kanya. Lalo pa ngayon at sumusubok siya ulit na umutang sa iba pang lending companies.
Naisip na rin yung isan lang mga natitira pang alahas ng mama niya, pero hindi pa niya yun nagagawa. May sentimental value mga yun at nag-aalala siya baka hindi niya na rin matubos. Hindi man nun kayang bayaran na lahat ng utang niya kay Mrs. Dimagi ba? Pwede niya maging paunang bayad ang halaga ng mga yun. Siguro yun ang last resort niya kapag nagkagipitan na talaga at hindi siya magtagumpay ngayon sa pakay niya. Maya-maya pa, bumalik na si Miss Luna sa opisina nito. Ang alam niya, may meeting ito at si Madam Lorna kasama mga nakababatang kapatid ni Sir Charles. Imbis na dumiretso sa kanya si Miss Luna, gaya ng ginagawa nito tuwing natatapos ang meeting nito. Si Chanel ang nilapitan nito. Mula kasi sa Lunes, si Chanel ng opisyal na papalit sa kanya. Ito lang kasi ang maiiwang permanent employees ang mapagkakatiwalaan ni Miss Luna. Maya-maya pa tumunog ang direct line sa office ni Miss Luna. Mabilis na yung sinagot. Si Miss V na yun. Sinabi nitong bumalik na si Sir Charles sa office nito. Agad siyang tumayo sa cubicle niya at lumabas sa department nila. Hindi na siya nagpaalam kay Miss Luna. Abala pa rin ito sa pakikipag-usap kay Chanel. Pagsakay pa lang niya ng lift, panay ng kabog ng dibdib niya. Bukod kasi sa hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ni Sir Charles, sa ipapakiusap niya, panay din ang replay sa isip niya ng mga pangyayari noong gabing nakalimot silang dalawa. Ang gabi bago nagkandamalas-malas ang buhay niya. Halos isang buwan na rin na nakakalipas matapos ang gabing yun. Subalit tanda pa niyang lahat, ang lahat-lahat. Tumunog ang lift at bumukas. Marahan siyang tumikim at tumiling. Kailangan i-kondisyon ang sarili niya at magagawa lang niya yun kung hindi puro kalandian ang iisipin niya. Isa lang ang pakay niya kaya siya nagpunta doon, ang makiusap. Alanganin siya lumabas ng lift at inayos ang office dress niya. Una niyang nabungaran si Miss Vina, nakatayo ito sa likod ng desk nito at may kausap sa telepono. Sumenyas ito sa kanya na maupo muna sa receiving chair. Agad siyang tumalima, matyaga siya naghintay habang patuloy ang sarili niyang pinapakalma. Nang ibaba nitong telepono, agad itong bumalik sa kanya. I don't think it's a good idea, Miss Ontiveros. Anito sa mababang tinig. Napakurap siya. Kailangan ko pong subukan. Ma'am, kahit na ano pong maging resulta. Nagbuga ito ng hininga bago tumango-tango. Okay, come and follow me. Nagpatiunan na ito sa pinto na gawa sa matibay na kahoy. Tahimik siyang sumunod dito kahit na panay ang kabog ng dibdib niya. It's now or never, sabi niya sa sarili niya. Nang itulak nito pabukas ang pinto, agad na bumungad sa kanyang pamilyar na amoy ng pabango ni Sir Charles at kahit na nung pigil ni Scarlett, ibinalik ng amoy na yun muli siyang noong gabing ibinigay niya ang sarili sa CEO nila. Lihim siyang napailing, pasimple rin niyang nakagatang pang ibabang labi niya upang pigilan ang pangngiti. Focus, Scarlett, focus, saway niya sa sarili. Sir, Miss Ontiveros is here to talk to you, ani Miss Vina bago sumulyap sa kanyang alanganin. Hindi agad sumagot si Sir Charles na natili itong nagtatype sa laptop nito. Matapos ang ilang sandali, bumaling ito sa kanila ni Miss Vina. Pakiramdam niya, lumundag ang puso niya na tumitig ito sa kanya. At ewan ba niya, kahit napigilan niya, agad niyang naramdaman ang pag-iinit ng pisngi niya. Nailang siya't napilitang yumuko. Abot langit ang kabog ng dibdib ni Scarlett at hindi niya alam kung saang himala siya humuhugot ng lakas at nakakatayo pa siya. It's okay, Vina. I will talk to her. Rinig niyang sabi ni Sir Charles sa mababang tinig. Alanganan niya pinanood ang paglabas ni Miss Vina sa silid at ang pag-click ng pinto. Why are you here? Sabi agad ni Sir Charles nang sila na lang dalawa. Agad siyang bumaling dito. Napalunok siya nang umalon ang kakaibang damdamin sa kanyang dibdib na magtama ang paningin nila. Clean-cut hair, brown eyes, slightly upturned nose and a full lips. Ganun ang best description kay Sir Charles. At ngayon nakatitig ito sa kanya, panay-panay rin ang pagre-replay sa isip niya ng mga pangyayari ng gabing iyon. At ewan ba niya kung bakit nahiling niya na kahit slight lang, maalala siya nito kahit na sana ayaw niya. Lihim siyang napangiwi. Gusto niyang maalala siya nito kahit na ayaw niya? Para talaga siyang gaga. Mabilis niyang pinali sa mga nasa isip niya at tumikim. Gusto ko po sanang makiusap, sir. Tumigil ito sa pagtipa sa laptop nito at nag-angat ng tingin sa kanya. I assume you've been let go? Kumurap-kurap siya, lalo nanginig ang tuhod niya. Alanganin siyang tumango. Weren't you at the meeting yesterday? May himig ng iritasyon ng boses nito. Nandun po ako, sir, kaya lang. All your colleagues who've been let go understood the company's position. What may seem to be a problem with you, Miss Ontiveros? Sir, nagbuga ito ng hininga.
Sandali itong nangunot-not tumitig sa kanya, maya-maya pa, sumandal na ito sa swavel chair nito. As I was saying, what part of the company's position we've discussed yesterday, don't you understand? Pilit niya nilunok ang bikig sa kanyang lalamunan, ibang-iba sa Sir Charles ngayon sa kilala niya at nakasama niya na isang gabi. Ang Charles na kilala niya mabait, considerate at may compassion, pero mukhang hindi nga niya talaga kilala ang lalaki. Mukhang sa isang ilusyon lang siya nito humanga at nagkagusto. Sa puntong iyon gusto niyang umiyak subalit pinigil ni Scarlett. Kinuyom niyang kanyang mga kamay at pinatatag ang sarili. I need this job, sir. Lahat ng tao kailangan ng trabaho, Miss Ontiveros. However, for the best interest of the company, hindi mo na pwedeng ipagpatuloy ang pagtatrabaho mo sa kumpanya. It's the benefits, tama? Yan ang gusto mong i-discuss. Ang mga benefits. Agad siyang umiling na taranta. Hindi po. The HR department will contact you once they process all the necessary documents. Sir, hindi lang po yun na kailangan ko. Lakas loob niyang putol dito. Tumayo nito sa upuan nito, lalong naningkit ang mga mata. Then, what do you need? I need a job, sir. Umigting ng panga nito, humalokip-kip, bakas ng iritasyon sa mukha nito. We're going in circles here, Miss Ontiveros. Wala na kaming trabahong pwedeng ibigay sa'yo. Whatever we owe you has been discussed yesterday in the forum. Ngayon kung may question ka about sa mga benefits na makukuha mo, doon sa HR, silang kausapin mo. Trabaho nila yun at hindi sa akin. Now if you'll excuse me, may trabaho pa akong gagawin. Sinasayang mong oras ko. Dire-diretsyong sabi nito. Lihim siyang napasinghap sa sinabi ni Sir Charles. Hindi niya alam na ganito kawalang puso. Hindi man lang nito gustong pakinggan ang dahilan niya. Totoo nga, chismis lang ang lahat ng narinig niyang kabaitan tungkol dito, lahat hindi totoo. Hindi niya tuloy alam kung ano mas masakit, ang mawawalan talaga siya ng trabaho o ang katotohanang masama talagang ugali ng lalaking gusto niya. You're unfair, sir. Wala sa sarili niyang bulong sa garagal na tinig. Agad na nakita mga mata nito. Wala sa sariling napaatras dahil sa puot na nakita niya sa mga mata nito. Did you say I was unfair? He scoffed. Who are you to judge me like that? Empleyada ka lang. This is my family's company and I can fire whoever I want. Know your place, Miss Ontiveros. Ngayon gusto ko umalis ka ng kumpanya ko at huwag ka nang magbabalik. Singhal nito sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at nagmamadaling lumabas ng opisina nito. Nakaabang si Miss Vina sa kanya sa pinto subalit hindi na niya ito kinausap. Agad siyang sumakay ng lift at bumalik sa opisina nila. Dumiretso siya sa CR at doon tuluyang humagulhol. Mabigat ang dibdib niya. Magulong isip niya at sigurado sa mga susunod na araw lalo pang magiging magulong buhay niya. Pagod na bumaba sa babaan ng jeep si Scarlett. Pagkatapos nun patamad siyang naglakad. 2 kanto lang ang layo ng inuupahan niyang bahay mula doon kaya talagang nilalakad lang niya yun pauwi. Kaya lang sa mga oras na yun parang mas gusto niya mag-tricycle na lang pauwi. Pagod na kasi mga paan niya. Yun ang 3 araw na maghapon siyang nasa labas at naghahanap ng trabaho. Kaya lang wala pa rin talaga siyang mahanap na trabaho na pwede niyang pasukan. Kung hindi siya qualified. Dahil undergraduate siya, nagkakaproblema siya sa working hours dahil ang iba, night shift ang schedule ng trabaho. Kanina matapos niyang magpasa ng application sa isang call center, dumaan siya sa university, nag-file siya ng LOA para sa kasalukuyang SEM. Desidido na kasi siya, alam niya importante ang SEM na yun upang makatapos siya. Pero sa ngayon, mas kailangan niya magtrabaho upang mabuhay siya at makapagbayad ng utang. Kapag nabayaran na niya si Mrs. Dimagi ba, saka na lang siya ulit siguro magbabalik sa eskwela. First things first, sabi niya sa sarili. Bumalik siya sa mga batang naglalaro sa kalsada. Masayang mga itong naglalaro, malayo sa mga problema ng mundo. Bigla niya tuloy nahiling na sana, bata na lang ulit siya. Masaya, walang problema. Hindi kagaya ng buhay niya ngayon. Kahit na anong hirap niya hanggat humihinga pa siya, bawal pa ring sumuko. Bawal umurong, kailangan magpatuloy. Nagbuga siya ng pagod na hininga. Kung ano na naman ang naiisip niya, alam niyang mas lalo lang siyang malulungkot kung gano'n ang mentality niya. Ang sabi nga ng mama niya noong namatay ang papa niya, ang problema raw nauubos din. Kaya kailangan ang tao hindi nawawalan ng pag-asa at nagpapakalunod sa lungkot. Bumangon ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib at tumingala sa pagdidilim na langit. Hindi niya kasi mapigilan na magtanong sa langit kung bakit parang unlimited ng problema niya at halos sabay-sabay kung dumating sa kanya. Marahan siyang umiling, tanong na naman. Nag-iisip na naman siya ng tanong na walang kasagutan.
Muli siya nagbuga ng hininga at minadali ang paglalakad. Nakaramdam kasi ulit ng pangangasim ang tiyan niya na ipinagtataka niya dahil nananghalian naman siya, nagmeryenda pa. Sabi ni Aling Nessie, ang nanay ni Lily, kailangan daw regular ang pagkain niya para mabawasan ang pangangasim ng tiyan niya, lalo pa noong isang araw, tila gusto niyang masuka. Mula nang mawalan siya ng trabaho noong isang linggo, lagi na nakaalali sa kanya sina Aling Nessie at Lily at sobrang nagpapasalamat siya sa pagmamalasakit ng mga ito sa kanya. Hindi bale, kapag nakaahon siya sa mga problema niya, siya naman ang babawi sa mga ito. Muli siya nagpatuloy sa paglalakad, subalit ilang metro ng layo mula sa bahay niya, naroon ang isang pamilyar na L300 van na kulay gray. Sasakyan yun ni Mrs. Demagi ba? Kumuyom ng mga kamay niya, naroon na naman ang ginang para maningil. Kasasabi lang niya kahapon na sa Biyernes siya magbabayad ng paunang bayad dito. Nag-follow up siya sa SSL. Available na raw ang cheque para sa huling sweldo at benefit niya bukas. Yun ang gagamitin niya para sa paunang bayad. Kaya lang, Miyerkules pa lang, bakit naroon na naman ang ginang? Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa tumapat siya sa maliit na gate ng bahay niya. Agad naman bumaba ng sasakyan ng matangkad na lalaki na bakat ang magandang hulma ng katawan sa itim na t-shirt na suot nito. Nahati na isang pilat ang kaliwang kilay nito na may maliit na silver hoop earring sa kanang tenga nito. Yun ay si Raymond, ang nag-iisang anak ni Mrs. Demagi ba. Kaidaran niya ito, classmate din niya noong elementary. At minsan na sumubok na manligaw sa kanya pero syempre binastad niya. Dahil tanga na lang ang papatos sa barumbado at aadik-adik na anak ni Mrs. Demagi ba. At kahit nagano pa siya kagipit ngayon, alam pa naman niyang tama at mali. At isang napakalaking kamalian kung kay Raymond siya makikiusap tungkol sa problema niya. Sumunod dito ang dalawang iba pang lalaki kay Raymond. Pumestong mga ito sa likod nito tumitig din sa kanya. "Hello, Scarlett," bati ni Raymond sa kanya. Ngumisi. Maliit siyang tumango. "Anong ginagawa mo rito, Raymond?" Aniya, formal. Lalong lumawak ang pagkakangisi ni Raymond. Mabilis na hinagod ang kabuuan niya. "Hindi mo man lang ba kami papapasukin ng mga kasama ko? Mas maganda siguro kung doon tayo sa loob ng bahay mo mag-usap." Binulungan ito ng isa sa mga lalaking nasa likod nito. Bago makahulugan tumitig sa kanya, lalong ngumisi si Raymond. Nanginig siya, hindi sa takot ko hindi sa inis. Nalaman marahil nitong utang niya sa nanay nito, kaya ito naroon ngayon, pero hindi siya magpapasindak at magpapatalo rito. Dinerecho niya ang tayo. "Hindi pa kasi ako uuwi umpisa niya. "Doon muna ako nakikituloy kina Aling Nessie. Ayaw nila kasi ako mag-isa rito, alam mo na. Sa panahon ngayon, nagkalat na ang mga masasamang loob." Dugtong pa niya. May diin ang huling salita, agad na ningkit ang mga mata ni Raymond. Marahil napagtanto na nito kung ano man ang balak nito sa pagpunta nito sa kanya. Hindi magtatagumpay. Umigting ng panga nito. "Magbayad ka na ng utang mo, Scarlett," anito. May himig na pagbabanta, lumunok siya. Pilit na tinago ang takot. "Nag-usap na kami ng mami mo. Binigyan niya na ako ng hanggang Biyernes para sa paunang bayad." Natawa ito, sarkastiko. "Aabangan ko yan. Pero kapag hindi," muling humagod ang mga mata nito sa kabuuan niya. Lalong kumuyom ang mga kamay niya. Kung siyang masusunod, gusto na niya itong sampalin dahil sa harap-harapang pambabastos na ipinapakita nito sa kanya. Pero nagpigil siya. Alam niyang walang may dudulot na maganda kung papatulan niya si Raymond ngayon. Kotang-kota na siya sa problema at wala na siyang balak dagdagan pa yon. Maya-maya pa, naramdaman niyang paglapit ni Lily sa tabi niya. "Scarlett?" Alanganing tawag dito sa kanya bago bahagyang hinilang braso niya. "Huwag kang mag-alala, paalis na sila, Lily." Pahayag niya. Hindi inaalis ang tingin kay Raymond. Lalo umigting ang panga ng lalaki, pinabukol ang dila sa loob ng pisngi nito. "Sige lang, Scarlett, sa Biyernes." Anito bago muling pumasok sa van. Mabilis na nagsusunod ang dalawang tauhan nito. Pinanood nilang dalawa ni Lily ang paglayo ng sasakyan habang umaandar yun palayo. At nang hindi na nila yun matanawan, nagmadali siyang pumasok sa gate ng bahay niya. Taranta din niyang sinusian ang front door, pabalibag niyang tinulak ang pinto pagkatapos at nagmamadaling tinumbok ang lababot doon nagdududuwal. Inilabas niyang lahat ang kinain niya na nakalipas ng ilang araw. At kahit na halos wala na siyang mailabas, nagpatuloy pa rin siya sa pagsusuka. Si Lily naman ay panayang hagod sa likod niya. Ilang minuto rin siya sa ganong ayos hanggang sa hinang-hina siyang napaupo sa sahig. Agad siyang inabutan ni Lily ng isang baso ng tubig. Sumimsimla siya doon ng kaunti bago binalik sa kaibigan ang baso.
Tinulungan siya nitong makaupo sa sofa, doon siya pumikit at nagpakalma. Ayos ka lang ba, Scarlett? Kumain ka na ba sa tamang oras kapag lumalabas ka? Parang lalong lumalala yung hyperacidity mo Nag-aalala lang sabi ni Lily. Maayos ako, Lily. Nainis lang ako kay Raymond. Mahinang sagot niya bago nagmulat ng mga mata. Bakit? Anong pinagsasabi sa'yo ng adik na yun? Tinakot ka ba? Pinagbantaan ka ba? Talaga yung balyen at durugistang mag-ina na yan. Wala talagang magawang mabuti. Hinawakan niya sa braso si Lily. Hayaan mo na, hindi naman ako napano. Nagpapapansin lang siguro si Raymond. Alam mo na, itong kagandahan nating dalawa, bentang-benta. Nakangising sabi ni Scarlett. Napahagikik si Lily. Inipit ang buhok nito sa likod ng tenga nito bago sinundot ang tagiliran niya. Parang tanga to, nagsasabi talaga ng totoo. Magkasabay silang bumungis-ngis at nag-appear. Ilang sandali pa, bumuti ng pakiramdam niya kaya naman nag-aya na si Lily ng hapunan. Kamustang lakad mo? Tanong nito nang nasa hapag na silang dalawa. Ayos naman, nagpasa ako ng mga applications. Sabi niya bago humigop ng sabaw na nilagang baka. Dapat siguro bukas magpahinga ka muna. Hindi pwede, may interview ako. Nalaki ang mga mata ni Lily. Talaga? Anong kumpanya? Sa call center. Mabilis niyang sagot, agad na nalukot ang mukha nito. Paano ka mag-aaral? Tumitig siya sa kaibigan. Alam nito kung gaano niya kagusto makapagtapos. Pero sa ngayon, wala talaga siyang choice. Nag-file na ako ng leave of absence sa university. Babalik na lang ako kapag kaya ko na. Hindi umimik si Lily, inabot lang ang kamay niya. Makakaraos ka rin, Scarlett. Ngumiti siya at tumango-tango. Maya-maya pa tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Mrs. De Maggie ba? Subalit imbis na sagutin, in-off niya ang cellphone niya. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Scarlett ngayong tila pinagkainitan na siya ng magandang kapalaran? Paano niya malulusutan ang pagkakautang niya sa pamilya De Maggie ba? Anong gagawin ni Raymond para masingil si Scarlett? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.